I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Pero pwede nyo namang skip na to. O pwede nyo i-fast forward na lang. O i-adjust ang playback speed. Nandyan lang naman yun sa settings ng YouTube. Pero okay na. So, doon tayo sa taas. Okay? Hindi ko na to igaganon-ganon yung kamay ko dahil nawawala sa focus yung camera. So, itatapat ko dun sa taas para malinaw. Ayan, di ba malinaw? O, dyan tayo sa taas. So, sa side mo, meron tayong 7 of hindi pala. Ano yun? Strength card. Empress, yung gitna. Yung huli, 2 of Pentacles. So, ano yan? Current situation mo. Dahil may Empress, edi nanay ka na siguro. Pero mag-resonate din to sa mga lalaki kung in-embody nila ang feminine energy. O sila yung mas bata dun sa partner nila. O submissive sila. Okay? Sunod-sunuran lang dun sa partner nila. So, kung dito taong babae, edi yun nga, energy. Okay? Kung lalaki man, di mag-resonate lang kung in-embody nila yung feminine energy. So, dito kayo pa rin siguro dahil may strength code tayo. Siyempre, being strong, di ba? Strong ang connection. At tinatry gawin kung ano yung tama. Ano tong 2 of Pentacles. So, sa connection yung dalawa mo, like ikaw yun, dahil nasa iyo yung 2 of Pentacles, busy ka siguro. Busy sa kung ano-anong bagay o sabihin natin may work ka, edi siguro nagmo-multitasking ka na doon sa sobrang busy mo. Hindi mo na alam kung anong unahin mo sa dami o sa tambak na ng dapat gawin na dapat tapusin din agad. Maraming deadline. Ano pa ba? Pero kung walang work, edi busy in a way na kasi pwede ring nanay ito sa pag-aalaga ng anak, pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay. Di ba? Mahirap din maging nanay. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa side ng person mo, so, i-focus ko na dyan para malinaw. So, meron tayong Queen of Swords, the Hanged Man, tapos the Devil. Sabi ko nga, mukhang kayo pa.
Mukhang oo nga. Pero bakit ganyan? Queen of Swords yung una. Ikaw yung feminine, di ba? Feminine energy. So, ang dating sa akin, feeling niya cold ka sa kanya. Kasi katabi rin niya ay hanged man. Di ba ano yan? Card ng waiting, suspension, pwede rin isolation, o card din siya ng pagmumuni-muni. Nagiging ng somewhat wisdom o discernment. So, ewan ko. Ang dating sa akin, mukhang toxic ang energy mo sa kanya dahil yung dulo, the devil. So, lumalabas dito na may problema siya sa iyo. Either cold ka, literally, sa kanya, o tingin niya lang yun, na cold ka sa kanya, feeling lang niya. Pwede rin kasing ganun, di ba? Nangyayari sa totoong buhay yan. Okay ka naman sa taong to. Wala ka namang problema. Pero siya pala, feeling niya iba. Feeling niya cold ka. Feeling niya galit. So, who knows? Kung anong ginagawa mo sa kanya. Pero, feeling niya nga cold ka dahil, Queen of Swords. O pwedeng, di ka masyadong talkative. Pwede rin ganyan. Ano pa ba? Iklaro nga natin to. Iklaro natin. Dadagdagan natin tong alerang to. Kasi maraming pwedeng meaning nito. Ito trial, ito cheating, who knows. Pero wait lang. May iba pa naman yan eh. Yung queen natin, naging king na dito, parehong swords. Well, ang dating sa akin, Ace of Wands. Ito, King of Swords. Two of Cups. Wait, pero kung ganon. Testing natin. Mamaya, ganon naman. Depende sa kung anong trip ko. Well, ang dating ayaw mo makipag-usap sa kanya. Tingin niya nga, kasi initiation to eh, tas ito cold. Parang tingin niya, wala kang desire makipag-usap sa kanya. Feeling niya. King of Swords. Tapos, Hanged Man. So, ang dating sa akin, nag-iisip-isip nga siya. Magiging introspection na yan. Itong dalawa. Na para bang, sige, kung ayaw mo makipag-usap sa akin, di ayaw ko rin. Itong dalawa, the devil, two of cups, ang dating, kasi connection to, attraction, ito,
toxic. At tingin niya toxic yung connection. Pero again, pwede rin kasing cheating to. Secret, 'di ba? Anything na nagdi-deal sa secret. Kaya nga pwede rin siyang cheating. Pero may two of cups tayo doon. Jessica po. So, kinalaro ko ng kinalaro. Ano ba tong the devil natin? Oh, nagsisimula na siyang mag-cheat nga. Mag-cheat kasi may attraction tayo dito. Ito naman kasi 6 of Wands. Pag nakita ko yan, pwede rin siyang code ng flirtation. Kasi nakaka-attract siya ng crowd, di ba? Kasi, ano siya, victorious, successful, famous. Na yun nga, parang madali siya maka-attract ng crowd. So, parang siyang celebrity. Molek siya to. Siya pa to, o yung pose, o ikaw to. Kasi may nagja-juggle ka dito. So, inisip ko kung ikaw ba to o siya. Pero to, itong combination na to, cheating. Ang di ko lang alam kung ikaw ba yon. Kasi nagja-juggle ka rin dito eh. O siya, alamin natin. Kukuha ko dito ng isang card na lang at nagtatagal na ako. 12 minutes pala to. Para mabilis. So, sino yung nag-cheat dito? Ikaw ba? O siya? So, ikaw ba yung nag-cheat? Kasi kung nag-cheat ka dito, aware siya. Kaya, napapaisip siya dito. Eh, kung siya, edi hindi mo siguro alam. So, ngayon, alamin natin. Sino yung nag-cheat? Ikaw ba? Yes or no? Yes. Oh my God. Yes. Eh, kasi yung upright, I know. Diba? Eh, reverse. Eh, di, yes. Samat ng ulo ko. So, ang dating feeling niya may kachat kang iba secretly o katagpo. Secretly. Feeling niya may iba ka ng karelasyon kaya ka cold. Kasi, ano eh, parang wala ka ng time sa kanya dahil busy ka nga. So, siguro, napapaisip siya na baka may iba ka na o may iba ka dun sa workplace mo kaya lagi ka na andun. Ganun dating. Kaya napapaisip siya dito. Na baka may iba ka na dahil nga cold ka. Kasi sobrang busy mo, wala ka ng time sa kanya. O late ka na umuwi. O lagi kang nag-OT. O hindi ka masyadong communicative. So, pag ganyan, natatamang hinala na siya. So, feeling niya ganyan. So, mukhang totoo yung hinala niya. Pero ewan ko kung sino makaresonate dito sa kwentong to. Pero ang dating may nag-cheat dito, naghihinala siya. Pero totoo nga ba? Iklaro na rin natin. Kasi kanina nga naghihinala ko kung cheating ba to. Kinalarify naman natin. Nagmukhang oo na nga. Kaya lang narito nga ako kanina. Kung kanino tatama tong cheating. Sa'yo daw. So, naghihinala siya na may iba ka. Ngayon, i-clarify na rin ulit natin kung totoo ba yung hinala niya.
O, yes o no. Ito na lang din ulit para mabilis. Totoo ba ang hinala niya? Yes o no. Totoo. Ano ba yan? Parang ano lang to yung pelikula, teleserye na Linlang. Ewan ko kung nanonood kayo nun, pero hindi rin ako nanonood. Nakikita ko lang siya kapag kumakain ako sa gabi. Yun nga, Linlang. Di ba yung kay Kim Chu? Sino ba yun? Paulo, hindi ko kilala. hindi naman ako masyadong nanonood. Pero si Kim Chu lang ang kilala ko. Paulo Avellino ba yun? So, yun nga, nag-cheat si Kim Chu, di ba? Yung babae, yung nag-cheat. Kadalasan kasi, ang kadalasan nag-cheat ay lalaki. Pero this time, iba, babae. Okay? Which is, nangyayari din naman sa totoong buhay. Na yung babae rin nang nag-cheat, di ba? Pero sa case na to, ganun din. Katulad dun nga sa Linlang. Na ang nag-cheat ay babae. O who knows nga kung anong gender nito. Kasi pwede rin naman sa lalaki to. Kung ine-embody nila yung feminine energy. Pero ang dating kasi dito, di ba dun sa kwento nga, naghihinala si Paulo Avellino na may iba, si Kim Chu. Hanggang sa nagmanman siya. Tapos, hanggang ngayon, kasi ngayon, March 1, wala pang klaro. Hindi niya pa ma-determine kung sino nga ba. Pero naghinala siya ng iba. Ewan ko kung kailan magkakaalaman. Kung kailan niya matutuklasan kung sino. At kaloka yung kung sino. Yung kabit, Jessica. Hindi ko nga lang alam kung kapatid niya ba yun o pinsan. Kadugo niya eh. Parang gano'n. Nag-iisa niya yatang kadugo. Na tinuring niya pang yun nga, malapit sa puso niya. Dahil kadugo niya. Tapos yun pala yung third party. Kamag-anak niya. So again, hindi nga ako nanonood, kaya hindi ko sure kung anong relasyon nila sa isa't isa. Si Paulo sa yung isa, nakalimutan ko sino bang artista yon. Pero dito sa kwento nga natin, ang nag-cheat ay babae o ikaw, o feminine energy. So ang bida natin, siya yung nag-cheat sa madaling salita. At naghihinala yung partner niya. Inalam natin kung totoo nga ba. Oo. So again, hindi ko alam kung kanino tatama ang reading na to. Dahil general reading to, pero kung tingin mo para sa iyo ang kwento na to, edi let's proceed. Anong susunod natin dito? Ito na lang, mas maganda to. Wait lang. Ano nga bang magandang deck dito? So, sandali lang. Mag-iisip ako. Ito na lang. Sabayin natin. Future. Future ng connection na to. Pero again, i-clear ko lang. Naghihinala siya pero hindi niya pa nalalaman talaga kung totoo nga ba yung hinala niya. Pero kinalaro natin, mukhang totoo talaga. So, yung scenario dito talaga literal na parang sa Linlang na teleserye sa Channel 5. Hindi niya pa alam kung sino o hindi niya pa napatotohanan o wala pa siyang evidence na totoo yung hinala niya pero naghinala siya dito. Pero kinalaro na natin, totoo talaga.
Future ng connection nyo. Rain. Ay. Kala ko revenge. Ay pala. So, anong future ng connection nyo? Meron tayo ditong the grandmother, the rain, tapos the eye. So, ang dating kasi sa akin, iiwan ka nito. Pag nalaman niya na, yun nga, may iba ka pala, kung kwento mo man to, ang dating, abandon ka na niya. Hindi niya hayaan na maging malungkot siya. O, hindi niya hayaan na matoksik ang buhay niya nang dahil sa iyo. O, hindi niya hayaang mabaliw siya dahil sa pagloloko mo. Kaya iiwan ka niya. Ganun ang dating dito. Pero grabe yung DI. Sinakal niya, oh. Sinakal niya yung ano. Grabe. Kung ito man yung poson mo at ito ka, oh, grabe. Sinakal, oh. Kaya lang baliktad eh. Hindi ka sasakalin yan. Kaya nga akala ko revenge kanina eh. May card kasing revenge. Nung nabasa ko, hindi pala. DI siya. Ang dating kasi sa akin, hindi niya na hihintayin na mag-explain ka pa. Kasi ang dating sa akin, siya mismo ang mag-investigate. Tapos kapag mayroon na siyang evidence, bigla na lang siya maglalahong parang bula. Hindi niya na hihintayin na mag-explain ka pa, baka mabilog mo pang ulo niya. So, ganun ang dating. Ayaw na niyang makipag-usap sa iyo, kaya literal na i-abandon ka niya. More like ghosting to. O masyoshock ka na lang, bigla na lang siyang mawawala o mag-aal sa balutan na hindi niya man lang aalamin yung side mo. Kung totoo nga ba sa bibig mo manggaling yung katotohanan. So, ayan eh. Anyways, ang dating kasi sa akin, whether may malaman siya na katotohanan o may magchismis tungkol sa iyo o may manira tungkol sa iyo, ang dating may stress siya eh. Ayaw niyang may stress. Kasi ganoon din naman yung hinala niya. So dahil may iba rin namang nakakakutob, di paniniwalaan niya yung mga yon. Sa totoo naman kasi talaga. Dito sa kwento, totoo naman. So again, whether get o gain siya ng sarili niyang evidence o may magchismis tungkol sa iyo o manira tungkol sa iyo, naiwalayan ka na, paniniwalaan niya yung mga yon. O paniniwalaan niya yung sarili niyang intuition. O again, pwedeng dahil makakakuha siya ng evidence, kaya ayun, alis na siya. Bibigay ako ng 6 na clue.
Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa puso mo, at sa kabit mo. Kasi ikaw yung may kabit dito. Libra, Leo, Aries, Gemini, Leo ulit, parehong Leo, Libra, Libra din, parehong Libra. So, ulitin ko, Libra, Leo, Aries, Gemini, Leo, Libra. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For